Pilipinas ang nangunguna sa Southeast Asia pagdating sa food insecurity o kakupusan sa pagkain ayon sa Ibon Foundation. Kaya ngayong World Food Day, nagprotesta ang mga magsasaka at mangingisda dahil mas akmaan nilang tawagin itong Hunger Day para sa milyong-milyong Pilipino. May balitang A to Z si Ace Cruz. Isang order ng gulay na tig 30 pesos at libreng sabaw. Yan ang tanghalian ng construction worker na si John para mapagkasya ang nawang budget. Medyo bitin pero ganun talaga sir, taste lang. Kasi yung ulam hindi kakasya sa marami mong kanin kaya magsasabaw ka na lang. Kahit tipirit ang arawang 300 pesos na budget, malaki anyang halaga na pupunta lang sa pagkain. Kaya ako yung 650 sahod ko, kulang. Kung may sa pamilya ko pa, hindi kakasya. Ayon sa Ibon Foundation, ganito ang sitwasyon ng karaniwang Pilipino sa gitna ng kaliwat ka ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Kahit dahil kulang na kulang ang kita ng karaniwang pamilyang Pilipino, pati itong relatibong murang pagkain, hindi nila kinakaya. So sa amin, yun ang isang bahagi ng food security na nakakalimutan. Batay sa datos ng UN Food and Agriculture Organization, nangunguna ang Pilipinas sa Southeast Asia sa food insecurity na dinaranas ng tiyatiyang 51 milyong Pilipino. Ayon sa grupong Bantay Bigas, ang World Food Day ay tila naging Hunger Day. Dahil dyan, nagsama-sama ang hanin ng magsasaka at mangisda sa tanggapan ng Department of Agriculture o DA para kalampagin ito ng mga kaldero at kawali. Anila, walang nangyari sa mga pangakong pababain ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. Garapalang pangloloko ng gobyerno doon sa palagi niyang pangako na bumababa na yung presyo ng bigas, pero sa realidad ay walang pagbaba ng presyo ng bigas. Kung meron man mas mababang presyo na nabibili ay ito yung nandun sa Kadiwa Centers. Ang kailangan anila sa ngayon ay suporta sa mga magsasaka, bagay na sinugundahan ni Senadora Amy Marcos. Importation is not the answer to food sufficiency. Ang kinakailangan natin gawin ay palakasin, suportahan, tangkilikin ang sariling magsasaka natin dito sa Pilipinas. Kung susumahin, hindi rin anya nakatulong pagbababa ng taripa sa mga imported na bigas. Na habang binabagsak ang taripa, tumataas naman ang presyo. Ngayon, binagsak sa 15%, pero nakapako na yata sa 60-62 ang kada kilo ng bigas. Nauna rito, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kapwa heads of state sa nagdaang ASEAN Summit na protektahan ang sektor ng agrikultura bilang paghahanda sa anumang kalamidad na posibleng makaapekto sa food security sa rehiyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.